Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin kung ano energies for you ngayong New Moon in Leo sa July 25, 2025 at 3:10 a.m. Philippine time. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Meron tayong 20% discount sa mga tarot reading services. So kung magpapa-private reading kayo, this is the best time. 20% discount until July 31. Ayan. So let's see for you, Virgo. Mas makabuti na panoorin nyo to sa tatlong yung signs, yung sun, moon, tsaka yung rising sign or ascendant ninyo. So for you, Virgo, this is happening in your 12th house. 12th house. Ayan. House of self-undoing. So maaring may mga overthinking na magaganap, no? Lalo na't Mercury is in retrograde right now. So wag niyong hayaan na kayo ay maapektuhan masyado, no? Mentally. Kasi pwedeng this is related to your health or sa trabaho ninyo kasi meron tong opposition sa 6th house ninyo and meron din tong sextile sa 10th house which is your career. So pwedeng may mga biglaang pagbabago, no, sa trabaho. Let's say nag-reorganize, no, yung nag-reorg sa inyong trabaho. Nalipat ka ng department, napunta ka dun sa team, sa grupo na ayaw mo. Or 'di ba sa mga manufacturing meron 'yan, may mga shifting tapos may team or napunta ka sa isang trabaho na yung parang ayaw mo talaga dun mapunta. Or pansamantala, pwede rin kasi itong temporary na nagkaroon ng reorganization. Pwede ring permanent na. So, maaring medyo may kaguluhan, no, sa workplace or sa company that you are working for. Kaya parang yung iba sa inyo naapektuhan kayo mentally dahil syempre may mga magbabago sa routine ninyo, sa mga gagawin nyo sa araw-araw, yung mga nakagawian nyo na. Lalo na kung affected rin yung mga people na nakakasama mo. Syempre, halimbawa, ikaw ay nagwo-work ka sa certain team or group na ito tapos biglang nag-reorganization, nalipat ka sa ibang department. So, mahirap na naman na makikisama ka na naman sa kanila. So, isipin mo na lang na yung mga changes na yan, yung mga shake-ups na yan, it's for your own good. Kasi syempre, may expose ka sa bagong experience or sa bagong skill set na pwede mong i-improve in the long run, 'di ba? So, take it as a redirection or take it as a challenge in a good way para ma-improve mo pa yung sarili mo. Okay? So, some of you maaring yung may feel isolated, no? Yung tipong parang ayaw niyong kumausap ng ibang tao ngayon because of the yung overwhelming feelings ninyo that pwede rin pwede rin kasi tong maraming maraming binibigay sa yung trabaho like responsibilities na to the point na ikaw ay nasa-stress na kung paano mo iha-handle yun, 'di ba? And also pwede ring yung mga nakakasama mo mismo sa workplace ay hindi siya komportableng kasama. So, pwedeng yun yung isa sa maging issues ninyo. But, ang nakikita ko kasi rito is for your own good. Okay? Kumbaga, sa ngayon, may mga adjustments, may mga changes na kailangan kang gawin, some sacrifices na kailangan mong gawin. But in the long run, you will benefit from this. Okay? So, isipin mo na lang na para sa kabutihan mo yan. And also, this is the time for you to ground yourself, no? So, when we say grounding yourself, try to relax, try to unwind. Ano ba yung mga bagay na nagpapasarap ng pakiramdam mo? Let's say, papamasahe ka, no? Massage, ganyan. Or nagpapaspa ka. Or doing your hair or your nails, 'di ba? Or pagpunta sa gym, o kaya yung pagja-jogging. So, magbigay ka ng time sa pagga-ground ng sarili mo. Especially, time with nature. Go out, no?
Kung merong pinakamalapit na park or open grounds na kung saan pwede kang maglakad ng nakayapak. Kasi that's your way to ground yourself, or mas mabuti kung malapit ka sa shore, no, sa dagat. Ayan, napakabisang pang ano 'yan, pang ground. Oo, to release the negative energies. Kasi maaring ano yung iba sa inyo, itong changes na 'to kasi new moon is new beginning, okay? So itong changes na 'to ay maaring ah, makakaapekto sa mga nauna niyo ng plano. So kumbaga, maaring hindi niya sinusuportahan yung mga plano mo. Oo, halimbawa, let's say sa business mo, may negosyo ka. Tapos ang plano mo is mag-expand ng ng iyong business. Tapos meron kang nakakausap na business partner, na potential na business partner, pero hindi pala kayo nagkaintindihan in the end, or hindi natuloy yung inyong deal. So 'di ba parang nakaka-stress 'yun kasi ayun na no, may pagkakataon ka ng mag-expand ng negosyo mo. But ang isipin mo doon is bakit hindi siya natuloy? Parang ano, kumbaga take it as a blessing in disguise. Kasi kaya pala hindi natuloy dahil kapag natuloy yun, maaring magkaproblema ka with that business partner o kaya sa proseso, no, ng negosyong yon. So, whatever, kung ano man yung mga hindi matutuloy sa mga plano mo, isipin mo na lang na para sa kabutihan mo yun. Oo. Um, Ito kasing si Moon, si Sun, meron siyang aspect sa 10th house mo, which is in Uranus. So, pwedeng may mga unexpected changes, pwedeng nag-resign yung boss mo, o kaya kung ikaw yung boss, magre-resign ka, lilipat ka ng company or trabaho. Mercury is also in retrograde, so maging maingat rin sa the way you handle yourself sa workplace, no? Kasi puro work yung energy na to for you, Virgo Hindi naman kailangan na nasa kumpanya ka or nagtatrabaho ka para sa isang negosyo. Kahit na ito ay pagiging self-employed, no? Kailangan na maging aware ka sa nararamdaman mo at sa mga actions na gagawin mo dahil sa nararamdaman mo. For example, ikaw ay medyo down yung feeling mo, tinatamad ka, parang ang sama sa pakiramdam ng mga nangyayari. So, imbis na magmukmok ka, maging aware ka sa sarili mo na, ito matatapos din to. Kailangan i-lift up mo yung spirit mo para mas makapag-attract ka ng positive energies, no? Oo. Maaring yung iba sa inyo, you are into arts or creative projects, or meron kang libangan na kumbaga makakapag-divert ng attention mo kaysa sa ino-overthink mo yung mga bagay-bagay, 'di ba? Ayan. So, this is the time as well para mag-declutter ka, mag-reorganize ka ng mga spaces mo para mas maging clear yung iyong mind, 'di ba? Kapag magulo or makalat ang isang lugar, tapos doon ka naglalagay like your office, your kwarto or yung bahay mo, 'di ba pati yung isip mo mas nakaka-stress. Pero pag nakikita mo na maayos, 'di ba, mas inviting yung energy, mas positibo. So, yan yung yan yung aking maipapayo sa inyo. Kumbaga, i-transmute nyo yung negative energies into positive para kayo yung mag-benefit nun. Okay? So, let's see what's the energy of the 12th house. Ooh, the sun. Huwag kayong mag-alala kasi magkakaroon kayo ng clarity. Okay? Ano man tong mga bumabagabag or gumugulo sa inyong isipan. The sun is about happiness. This is about confidence. You will be enlightened, no, sa mga bagay na gumugulo sa isip mo. What's the energy of the 10th house? You have the Hanged Woman. So, ito ang pagre-reassess sa sitwasyon mo sa trabaho, sa career mo. Kung ano ba talaga yung gusto mong tahakin. Kasi
kaya nangyayari 'tong pagbabago na 'to is because ito na yung sign para sa'yo 'no, sign sa'yo ng universe na i-reassess mo yung situation. Are you still enjoying what you're doing 'no, masaya ka pa ba diyan? Is it aligning, nag-a-align ba 'yan sa goals mo, sa mga pangarap mo? Kasi kung hindi, maybe it's time for a new beginning or a new opportunity na susubukan mo. Energy ng 8th house, you have the 4 of cups. So, this is about pagiging unaware ng mga oportunidad sa paligid mo. Kasi maaring nagfo-focus ka sa mga bagay na, okay, nandiyan ngayon pero ayaw mo. Tapos, hindi mo napapansin yung iba na available sa'yo na hindi mo akalain na magugustuhan mo pala. Oo. Let's see, what is the energy of the 6th house? You have the 4 of Swords. 6th house is about your health. And 4 of Swords is about taking a rest. So, pag nakaka-stress na, magulo na, it's okay, magpahinga ka. Ibigay mo yan sa sarili mo kasi dine-deserve mo yan. Okay? And when it comes to your health, pay attention sa health mo, hindi lang sa mental, hindi lang sa physical, emotional, and spiritual health. Okay? Magbigay ka ng time sa sarili mo to recuperate, no, to relax, to rejuvenate, and renew your energy. Okay? O, 'di ba? Lighten up. Wag daw magpaka-stress. Wag daw magpaka-stress, Virgo. Oo, wag niyo i-overanalyze sa mga nangyayari sa paligid niyo. Take a step back and reassess the situation. You and your loved ones are safe. Yes. So, kung iniisip mo yung mga mahal mo sa buhay, they are safe, no? Kayo ay safe. Lahat ng needs nyo ay may provide para sa inyo. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.